Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Madugang uyaan headlines kan mga bareta sa lado lokal. Mga progresibong grupo digdi sa Naga may pangapudan sa gobyerno. Kadiwa Fair ginibos sa rong mall digdi sa siyudad ni Naga kasuudma. Sa iba pang headlines kan mga bareta Bicol Region, halang kaupaman giraray ang rice production sa Balyocan ni El Nino. Dekalidad na serbisyo sa gabos na panahon. Hatod kan serbisyong ka-fuerte. Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, partido ni Presidente Marcos naghahanda na para sa 2025 elections. Luwang bagyo, posibleng maglaog ngunya na Mayo, sabi kan Pag-asa. Sa luwas kan Pilipinas, 8 ang gadan, ninuli sa mahiwaso na pagbaha, duman sa Brazil. At na detalyes. Ngunya sa detalyes, nakita kan mga bareta, inutunta sa lado lokal, dagdag na sweldo, kabuhayan asin seguridad sa indang human rights. Iyan ang mga pangapudan kan mga progresibong grupo digdi sa siyudad ni Naga. Sigon ki Jean Nagrampa kan Gabriela asin Bayan Bicol, pinahayag kay ni bakong bastante nakuko ang minimum na sweldo kan mga obrero digdi sa Rion Bicol na igwang anom na miyembro san pamilya. Sinabi kay ni na 1,190 pesos ang dapat na aldawan na sweldo kaya living wage kan mga obrero digdi sa Rion Bicol tangarig na maging magayon ang estado kan pagbuhay kan mga ini. Pigmimidbid man subot ninda ang ginigibong esperso kan Dole Bicol na nagkakaigwanin padikit-dikit na paglangkaw kan sa indang mga sweldo. Alagad bako subot ining bastante asin harayoon sa indang kahagadan na 1,190. Dinagdag pa ka ini na ang tiyatsa subuot. Bako man solusyon sa krisis na namamatian, ninulita halang kaupaman giraray ang inflation rate digdi sa nasyon. Nagpasalamat ang grupo sa lokal na gobyerno digdi sa Naga sa pagpagamit kan Plaza 15 Martires, tangarig na maikurahaw ang sa indang namamatian. Mientras tanto sa mga bareta pa kita sa lado lokal, Digital Innovation Fund pig-release sa duwang startup teams na Biscast asinman NCF. Detalyes, Boyat Paderes. Pig-resibi na kan startup teams kan Naga College Foundation asin Bicol State College of Applied Sciences and Technology an sa indang alokasyon kan Digital Innovation Fund katakod kan sa indang pagbali sa idea startup program kan gobyerno lokal kan Naga sa paagi kan Investment and Tourism Promotion Office. Makakareceive ng 20,000 pesos ang Ready Set Code ang startup team na kumpuesto kan mga estudyante kan College of Computer Studies kan Naga College Foundation asin 39,400 an MUTE ang startup team kan Biscast ang pundong makukuha makakatabang para sa ikararahay kan sudad urog na sa pag-uswag asin pagpatalubo kan startup community sa siyudad kan Naga. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang mga barata sa lado lokal, kasabay kan pagkomemorar kan ika-122 na taon na selebrasyon kan Labor Day, nagkaigwaman kasudma nin kadiwa fair sa sarong mall digdi sa Naga na nag-opresir nin mga barato asin may kalidad na barakalon. Igwanin 23 na exhibitors ang nagpartisipar sa sinambit ng aktibidad na gikan ini sa mga asosasyon na kabali sa programang kadiwa ng Pangulo na haliman sa Manaylain na banwaan digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Tangarig na ibida ang sa mga produkto arog kan prutas, gulayon asin iba pa. Mientras tanto apera sa kadiwa fair, hatod man kan Dole Bicol ang job fair na
o duman sa parehas na venue na nagtao man in sobrang 3,000 na mga lokal na trabaho asin 1,000 man na trabaho sa luwas ka nasyon. Mientras tanto'y pinahayag kan OIC Regional Director kan Dole Bicol na si Imelda Romanillos na inidaa tradisyon na magkondusir ni job asin man kadiwa fair kada taon. Inasigurar kainina ang mga recruitment agencies na kabali anas da ini mga lehitimo asin compliant sa mga osale. Pinahayag pa kainina ang siring na aktibidad may pagkakataon ang mga employers makahanap man din mga tamang aplikante siring man ang mga job seekers makapili man kan mga kumpanya na sa indang a-applyan. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado lokal paman Giraray, liwat na tiniripon kan Apsimo sa pamamayon ni Cedric Daip ang gabos sa mga barangay kan mga LGU na nasa laog kan danger zone. Ini sa palibot kan Bulkan Mayon. Sa sinabit ng pagtiripon na ginibo sa PDRRMC Albay Disaster Operation Center, pig-validate kan Apsimo ang mga nainot na ipig-sumitir na datos kan mga barangay officials na numero kan mga pamilya na nasa laog kan 6 kilometers permanent danger zone, katakod kan mga lakdang na ginigibo kan gobyerno na hanapan in pundo para sa permanenteng relocation area anda imababa sa 5,000 na numero kan mga pamilya na dapat halion sa danger area kan na Bulkan. Ini man sa katuyuhan na mainaan ang problema kan LGU sa mga residentes na nasa huma permi kan pagtuga kan Bulkan Mayon asin makaina man sa dakulang problema sa pundo kan gobyerno kada nagkakaigwanin pagtuga asin man pag-ibakwar. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado lokal, 20 anyos na lalaki dakop sa bypass operation sa syudad kan Iriga. Detalles o Kaismenda. Dakop sa ginibong bypass operation ang sarong tulak nin droga sa siyudad kan Iriga. Alas 5:02 ni napagkahapon kasugmakan iniarestaron sa zona 7 kan barangay San Agustin, Iriga City. Ang suspect pinagtanan lang na alias na Mike, 20 anyos soltero o may kalipin, residente kan barangay Bitano, Legazpi City, Alpay. Alagad ini ang nagtransak ni illegal na droga sa nasampitan ng siyudad. Ang City Drug Enforcement Unit kan Iriga City, PDEA Camarines-Sur, Seringman ang PNP Iriga, ang nagatrabang-tabang tanganing ikasaan na sampitan ng operasyon sarong plastic sachet. Ani pinagpapakal kan suspect na pinagtutubunan igwanin laog nin shabu. Asin ini kan magpositibo sa nasampitan ng operasyon. Dagostan pinagramalan na sampitan ng suspect. Asin ini dagosman na narecover ang mga ebidensya sa nasampitan ng suspitsado. Dagos ng sasagatan in kasong pagbalgar ka Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang nasampitan ng suspitsado. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, pag-aadalan kan Committee on Education, kan sanggunian panlunsod kan Naga, ang pagkakaigwanin assessment sa epekto kan surunod na kanselasyon kan face-to-face classes, asin man pag-adaptar kan asynchronous mode of education. Digdi man hilingon ang epekto kan learning losses o kaya paghuros kan pagkanood kan mga estudyante. Segon ki City Councilor Lito Del Rosario, saro inisa sa iyang esisustyon sa DepEd, tangarig na masimbagan kung igwamanin kay puhan na panghaluyan na solusyon para man digdi. Dinagdag pa ni Del Rosario na mas nainaan pa ang aldaw kan pagklase ninhuliman sa pabor bagong modality ninhuliman sa epekto kan labilabing init kan panahon. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado lokal paman Giraray, ibinida kan Department of Agriculture digdi sa Bicol na halangkaw paman Giraray ang rice production digdi sa Rion sa balyo ini kan epekto kan El Nino phenomenon. Pinahayag kan tagapagtaram kan ahensya na si Lab Gorin 112% na rice sufficient ang Bicol, asin ang totoo nasa top 5 bilang large rice producing region digdi sa nasyon. Nasa 600,000 metriko tonelada paghali sa ohali ini sa 106
na ektaryang kaumahan ang pigasabing maaaning unya na summer season. Pinahayag pa kaini na dahil patapos ang aranihan alagad, inasigurar na mas halangkaw ini kumpara ka nakaliis na taon na naapektaran kan shareline asin man an mayong hutahot na pagbago na sinuran. Amay man subuot an na nakatanom ang mga parauma kung kaya tulos man na nakaani sa bulan pasanakan Marso asin man kan Abril. Alagad sa balyo ka ini aminado ang ahensya na nakapag-record pa man giraray nin danyos huli kan epekto kan El Nino na nag-abot ini sa 352.9 milyon pesos na production loss sa sektor kan agrikultura. Inasigurar kan opisyal na igwang ginigibong intervention ng opisina ngarig na masimbagan ang epekto kan El Nino sa mga parauma digdi sa Rion, Bicol. Iguanang kitang 8 minutos makalisa na alas 7 ni na aga sa iba pang mga bareta sa lado lokal. Lalaking nakakulong duman sa Tinangis. Liwat pagserbihanin mandamento de aresto kan mga pulis Pamplona. Detalles, Mike Gravito. Siyertong haloy na panahon pangunyan ang nabubunoon sa laog kan na Tinangis Jail and Penal Farm kan sa roga 36 anyos na soltero na nakakulong na dyan sa nasambit ng kulungan sa Baduan kada Pili Camarines Sur and matapos na siya ang liwat na serbihan in mandamiento de aresto kan tropa kan PNP Pamplona. Serport gikan sa Pamplona Municipal Police Station alas 8:30 nin aga. Kasudma dyan sa Barangay Tinangis Pili Camarines Sur kan tuyuhon kan mga kaumpuhan Pamplona PNP temporaryong nag-ierok sa Zona 3, Barangay San Vicente, Pamplona, Camarines Sur, asin ngunyan, presenting nakadetini dyan sa Tinangis Jail and Penal Farm sa Baduan kan Pili, Camarines Sur. Nasabit ng persona ang liwat na atubang sa kasong sexual assault in relation to Republic Act 7610 o pang-abuso ng minor de edad. Sinigwa ng pinagtutugutan na piyansa nagkakantidad 200,000 pesos asin nasaro pang kaso nin Acts of Lascivious Business sa Iraroman Gararay kang Republic Act 7610. Ang nasabit ng persona ang pinagtutugutan man makapaglagak ng piyansa nagkakantidad 200,000 pesos kada saro sa mga kasong sa iyang kinakaatubang. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa mga dugang pangbareta sa lado lokal, aktibong nagpartisiparan mga estudyante kan Bicol State of Applied Science and Technology digdi sa naga sa ginibong Basic Life Support Training kan Lunes. Sigon ki Consialito del Rosario, Chairman kan Committee on Education sa Sanggunian pan Lungsod kan Naga. Naging katuwang kan programa ang presidente kan League of Intensive Technical Educator na si Abigail Aloguer. Ang advisor kan mga estudyante, ang Dean kan College of Education, asin man sa pagiya kan ni Dr. Alex Navarroza, ang presidente kan Biscas. Ang aktibidad pinanginutan kan Naga City Community First Responders Program Management Office, asin digdi pinukduan ang mga partisipante sin man lain-lain na emergency response skills. Ang sinabit ng programa, maut na pakusugon kaibaman ang Department of Education, Naga. Sa iba pang mga bareta, araadyan sa samuyang pagbuelta. Bulta na kita sa pagatod kaniba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Sa balyo kan labi-labing kadipisilan, dahil man nagpupundoan serbisyong kapwerte para magtaunin di kalidad na serbisyo. Sa gabos na nangangaipo, saro na dyan ang libreng monthly maintenance medicines o may mga bulong para duman sa mga senior citizens. Sa present daw sa katunayan, iguanang nasa 117,000 na mga benepisyaryo na natabangan poon kan Oktubre 2023 asin padagos pa ining nagdadagdag oral daw. Dakulaan pasalamat kan mga benepisyaryo sa programang ini na pinanginutan mismo ni Governor Luigi Villafuerte kan probinsya ng Camarines Sur, Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District, asin man ni Congressman Mix Villafuerte kan 5th District digdi sa probinsya. Makakalaom sigon sa tulong mga opisyal kan Camarines Sur, makakalaom na padagos paan pagtaunin serbisyo sa mga namamanuan kan probinsya. Dahil man masusukol ang benepisyong hatod kan libreng CT scan kan mga programa. Dakulang kainaan naman subot ini sa gastos at problemang inaatubang kan mga taga Camarines Sur. Kaya kung nangangaipo subot na mag-CT scan
X-ray, ultrasound, asin man mammogram, alagad mayong pambayad daida masupog na magrani sa opisina kan na serbisyong Kafuerte o kaya mag-apod sa mga numerong 0999-998-5484 asin man ang 0949-888-9352. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado lokal pa man ginaray bilang pagmidbid sa sakripisyo asin paghinguwa kan mga obrerong Pinoy ang kapulisan kan kanakman PNP na naunin libreng malipot na bottled water sa mga parauma, mga obrero, mga tricycle driver, asin man construction workers sa banwaan kan kanakman kasuod mang hapon sa kasabay ini kan na selebrasyon kan Labor Day. Mati kan mga kapulisan na doblean kadipisilan asin sakripisyo kan mga obrero orog na ngunya na panahon kung sain mati man maski sa ina rona digdi sa kinaban ang labilabing init darakan El Nino kaya man sa pagrumdom kasuod ma naghibusin daning inisyatibo sa paikan pagtaunin malipot na tubig ngarig daang mapahatan lamang ang init ka na panahon kasabay kan aktibidad na ini nagtao manin pagrumdom ang mga kapulisan kan kanakman na permidaang mag-inom ng tubig tangarig na malikayan and heat stroke. Mientras tanto, bareta na kita sa lado nasyonal. Nag-aandam na ang partido ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Partido Federal ng Pilipinas para sa maabot na midterm election sa maabot na Mayo 2025. Sa sayang diskurso sa oath-taking kan mga bagong miyembro kan PFP na pigibo naman sa Diamond Hotel sa siyudad kan Manila, pinahay kan Presidente na pig-reorganisar ninda ang partido tangarig na makapagpreparar sa maabot na pirilian. Nasa katahawan subuot ang Partidong Federal ng Pilipinas para organisar ang steering committee na makipag-coordinar sa malalain na partido politikal para sa posibleng partnership. Alagad, sinabi ka ini na bukas ang sa inang partido na makipag-alyansa sa ibang political party basta dama siguro ang sa indang katuyuhan makapagserbisyong tultol asin pagkakasararo inuli man sa o gusto niyang magkasararo ang mga tao. Sinabi kan Presidente na piglalauman niya na pag-abot kan Oktubre, preparado na ang gabos para man sa pagsabak sa 2025 elections. Ang bulan kan Oktubre ang ipigpako para man sa pagsumitir kan kandidatura sa maabot na pirilian. Mientras tanto sa iba pang bareta sa tahaw kan pabarakalan kan mga pekeng bulong online, itinutulod ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan ang pagpasar kan propesto na mapataw nin magabat na padusa aron kan habang buhay na pagkakakulong sa mga nasa likod kan paggibo asin man pagpabakal kan mga counterfeit pharmaceutical products. Ginibo ni Yamsuan ang pahayag matapos na ilansar kan Intellectual Property Office of the Philippines asin man Pharmaceutical and Healthcare Associations of the Philippines ang sarong joint campaign kontra sa mga pekeng bulong asin promosyon kan baratong healthcare innovations. Sabi kay ni na pigtutulod niya ang pagsalay kan counterfeit pharmaceutical products preventions ako ang House Bill 3984 tangarig na maikonsiderar na economic sabotage and large scale manufacture kay ni and sale distribution sa man and position kan mga peke na bulong. Sa lindong kan propesto ang mga mabalgar makukulong nin 6 na bulan hasta 15 taon, may multa na 100,000 pesos hasta sa 5 million pesos siring man suspension o kaya kanselasyon kan business permit o license. Kon ang kantidad kaini kan mga bulong na ini 1 million o sumobra pa ikukonsiderar ining economic sabotage na may padusang habang buhay na pagkakakulong asin may multang 5 million hasta 10 million pesos. Habang buhay man nakulong asin may multa na 500,000 pesos hasta 5 million pesos kun ang peking bulong maluwas na rason kan pagagadan kan sarong individual.
An House Bill 3984 asin iba pang propestong arog kaini pinagsararo asin man pigsumitir sa House Committee on Health para aprobaran. Kabali sa mga author o padrino kaini iyosin da Camarines or Representatives Elry Villafuerte, Mix Villafuerte asin man si Tuyusi Orebata. Iguana kitang 19 minutos makaliis na alas 7 na pagkaaga sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Duwang bagyo ang pwedeng mabilog asin maglaog sa Philippine Area of Responsibility ngunya na bulan na Mayo. Sigon sa Pag-asa, ang enot na bagyo na malaog sa Philippine landmass antes makarayo digdi sa nasyon. Ani kaduwang bagyo man ini mabalyo sa Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa asin Calabarzon, antes man magluwas sa may West Philippine Sea, asin sa kainida maikot hasta sa makarayo na digdi sa nasyon. Piglinaw man kan Pag-asa na mayong bagyo, ang piglalauman na makakaapektar sa tuyang nasyon hasta sa masunod na semana. Sa iba pang mga bareta, aradyan sa samuyang pagbuelta. Weltantanan ni iba pang mga bareta sa lado nasyonal, pigsugo na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na rebisaron asin pag-adalan ang minimum wage kan mga obrero sa Lambang Riyon. Pinahayag ini kan Presidente sa iyang diskurso sa selebrasyon kan Labor Day kasuudma na ginibo duman sa Palasyo Malacañang. Tinawan doon kan o kaini ang RTWPB nin pigtatawan niya nin 60 Dias para tapuson ang pag-aadal antes man ang anibersaryo kan sa indang pinakahuring wage order ang sa iyang kasuguan. Inibilang kasimbagan sa epekto kan inflation sa kantidad na ipigpupulik na sweldo kan mga obrero kaya sa gigibuhon na pag-aadal dapat ikonsiderar subuot ang epekto kan inflation asin iba pang mga rason na nakakaapektar sa pang-oral daw na buhay kan mga Pilipino. Katakod kainin ng apunan ang Presidente sa Kongreso na magibunin mga lay para man maiangat ang kamugtakan kan mga obrerong Pinoy na inot ng pigrusnusan pirma ni Marcos ang Republic Act 11962 o ang Trabaho para sa Bayan Act kan September 27, 2023 na may kamautan na simbagan ang unemployment, underemployment asin iba pang angat sa labor market. Ang Trabaho para sa Bayan Interagency Council asin man NEDA sugo man na magbilog nin master plan sa nasyon para sa pagbilog asin pagbawi nin trabaho. Tangarig na mainaan ang epekto kan inflation, nagtao ang gobyerno nin emergency na trabaho sa nasa 5.66 milyon na mga benepisyaryo sa paangikan tupad poon kan Hulyo 2022 hasta Pebrero 2024. Ang TESDA nagpa-record man ni nasa 2.65 milyon na mga individual sa lindong kan reskilling asin man upskilling program kaini. Igwang 1.43 milyon man na individual ang na verify asin igwang na certify na 1.36 milyon para masigurar ang seguridad sa trabaho. Nagtagama ang dole ni nasa 9.18 bilyon pesos sa fiscal year 2024 budget para sa mga programa kaini na may kamautan na palangkawon and employability. Sa iba pang mga bareta, tumador o mga parainom na ninarak, nasa 10 hasta 19 anyos na mga aking Pinoy, base ini sa statistika, kan ginibong pag-aadal kan Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. Sa pagdiskutir sa 2021 Expanded National Nutrition Survey kan DOST-FNRI kan Martes, Abril 30, pinahayag ka na hensya na poko mas o menos 13.2% kan mga Pilipino sa pag-ultanan kan edad 10 hasta 19 anyos presenteng nagiinom nin arak sa laog kanakalihis na taon. Nagluluwas na 16.1% ang mga lalaki asin mas halangkaw kumpara sa mga babayi na nasa 10.4% sana. Napag-araman man na ang sobra sa kabanga o 51.4% nakiki inuman na dahil mababa sa 5 bote o nag-iinom na dahil mababa sa 5 bote o baso mantang 4 man sa mga babayi
na nagresulta kan mga problema dapit man sa alkoholismo sa mga hobe na mga Pinoy. Pigasabi sa pag-aaral na ini, na ang mga presenteng para inom, nakakakonsumo nin saro o sumobra pa ning anuman na klase nin arak sa nakalisa taon sigon ini sa World Health Organization. Pag-report kay ni na ang pag-inom nin arak, mayor na rason kan peligro sa amay na pagagadan, asin man kadiknan sa mga tawong an edad 15 hasta 49 anyos na nasa 10% kan mga nagadan sa anyaon sa edad na ini. Walang barata na kita sa lado nasyonal. Liwata nag-meeting ang Committee on Agriculture and Food kasuod ma na pinamayuhan ni Quezon Representative Wilfredo Enverga para diskuturon ang mga propwestong amyenda sa Republic Act 11203 o ang Rice Tarification Law. Sinabi ni Enverga na overwhelming ang pangapudan na reviewon ang sinambit ng lay antes man magtapos ang taon. Pigsunad ni Sultan Kudarat Representative Horacio Swansing, asin man Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing, ang House Bill 212 na nagresestyon na amyendaran ang Section 13 kan RTL tangarig na ang mas mapalawig ang epekto kan RCEF sa pagiging produktibo kan mga paraumang Pinoy asin man ang saindang ganar. Barata na kita sa luwas kanasyon. Nasa 8 tao ang nagadan, 21 ang nawawara, ninuli man sa padagos na makusugo na mayong hutahot na pagbaguda sinuran duman sa Rio Grande del Sul sa Brazil. Sigon sa mga otoridad, igwanin 1,400 na residente ang nawaranin na harong ninuli man sa mahiwaso na pagbaha. Apektado kan sinabit ng bagyo ang nasa 104 mga munisipyo. Nagpaabot naman in pakikidumamay si State Governor Eduardo Leyde asin man inisigurar ang tabang sa mga biktima. Ayan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, Mike Gravito, siringman si Oka Esmenda. Sa lado technical, Stephen Fabi sa si Ariel Camarote. Ako si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado! BBS Basta Bareta, sigurado.